Sige po, tayo po ay nagsimula sa ating gawain sa ating Panginoon. And samahan niyo po ako sa mga awit, chapter 92, verse 1. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon sa oras na ito. Umawit po tayo ng masayang awitin at awitin tayo ng daan sa Kanya. Tayo mag-set magdiwang sa ating Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan. Salamat po, Panginoon Jesus. Hey,
Makabuting Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat, O Lord, sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. Sa pribilehiyo na ito, Panginoon, na kami po nakapanalangin, nakapag-awitan, nakapagbulay-bulay ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa pagkakataon na ito. Patuloy nga, Lord, na dinadalangin namin, tinataas namin sa inyo, Lord, ang bawat araw ng aming buhay, ang aming mga gagawin, ang gawain na ito, Panginoon. Ang lahat-lahat ng bagay, Panginoon, tinataas namin sa iyo. Sa aming mga karumihan, Panginoon, inisip mo kami at patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Kami po inyo gawing karapat-dapat, Lord, sa aming po pagharap sa inyo, sa aming po pagkikipag-ugnay sa inyo, Panginoon, gawin niyo kami karapat-dapat. Ganun din, Lord, ay dinadalangin natin, Panginoon, sa inyo ang bansang Israel. Kayo po patuloy na muna sa bayan na ito, Panginoon. Kayo po ang magkaloob ng kanilang mga pangailangan. Kaligtasan, O Lord, katagumpayan, Lord, sa kanilang mga laban sa mga gusto manakop, at laban sa mga kumakalaban sa inyo, Panginoon. Ganon din ang bansang Pilipinas, Panginoon. Dinadalangin namin sa inyo ang bayan na ito. Kayo po ang magkaloob ng kaligtasan, O Lord, sa mga mayang Pilipino, Panginoon. Kayo po magkaloob ng kapatawaran at kalinisan, Lord, sa maramihan ng bayan na ito, Panginoon. Kaya taas namin sa inyo ang lahat ng mga nangyayari, Panginoon, sa aming bansa. Kayo po ang patuloy na mamuna. Kayo po ang patnubay sa aming bayan, Panginoon. Sa aming mga pinuno, mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang namumuno, Lord, sa aming bayan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mamuna sa kanila. Bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge, Lord, para po sa kanilang pamumuno sa aming bayan, Panginoon. Samahan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng tawad sa inyo, Panginoon, upang ang kanilang mga gagawin pagpapasya, O Lord, ay maaari po sa inyo pong kalooban, Panginoon. At ganoon din, Lord, sa mga iba pa po mga nangyayari sa aming bansa, Panginoon, sa ekonomiya namin, sa mga issue na kinakaharap ng aming bayan, sa mga banta ng payanako, banta ng gera, at mga natural and man-made disasters, Panginoon, tinataas namin sa inyo. Kayo po ang magtagos namin sa inyong likuran, Panginoon. Layo niyo po kami sa mga gawa ng kaaway. At sa gawain na ito, Panginoon, ay nakakita po namin ang katagumpayan. Ano man po ang nais ng kalaban, O Lord, na hindi magtagumpay ang gawain na ito. At aming i-review, Lord, minawaksi sa pangalan mo aming Panginoong Jesus. Muli, Lord, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri, Lord, sa iyong pangalan. At sa pagkakataon nito, samahan niyo po kami muli, Panginoon, at pagbabayan sa aming po pag-aaral ng inyong salita. Maraming salamat, O Lord, sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig, at sa inyong pong pinagkakaloob na kapatawaran at kaligtasan sa amin. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. At sa oras pong ito ay tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Kung kayo po ay may mga Biblia, ay makipagbukas po kayo sa akin sa 1 Peter chapter 1, verse 17 hanggang verse 25. At ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos sa gabi pong ito. Walang kinikilingan ang Diyos, walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag niya ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ipinantubo sa inyo na sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na sisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo sa tapat at pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taus-puso kayong magmahalan sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng binghing na sisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng ating Panginoong Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak na ito. Lahat niyang kaligtan, ang damo'y nalalantang, bulaklak ay kumukupas, ngunit ang salita ng Panginoon na natili magpakailaman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinapangaral sa inyo. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Purihin po ang Panginoon.
Yung topic po natin ay meron pong pamagat, Living in the Fear of God. So ito po ay makikita po natin ayon po dun sa text na ating pong binasa sa gabi pong ito. Alam po ninyo, kung papansinin po natin, sabi nga po, kapag binabasa po natin lagi ang salita ng ating Panginoon, ay lagi namang may panawagan po ang salita ng Panginoong Diyos. Kasi kung makikita natin, sabi nga nilang ganyan, kapag nakilala mo ang Panginoon, ay hindi pa pwedeng hindi ka magkakaroon ng takot sa Kanya. At laging ipinapaliwanag yan ang salita ng ating Panginoon. At may mga kapahayagan dito ang salita ng ating Panginoong Diyos na makikita po natin. Sabi nga pong ganyan, like example po, in Psalm chapter 2 verse 11, sabi nga, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Yan ba lamang makikita natin sa paglilingkod, dapat daw po may kasamang takot po sa Kanya. At sa Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi nga pong ganyan, saan daw po ang pasimula daw po ng kaalaman? Sabi nga po, ang pagkatakot po sa Panginoon. At ganyan din po naman, in Ecclesiastes chapter 12 verse 13, sabi nga, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Kaya kung mapapansin natin, maging ang salita ng ating Panginoong Diyos ay nagbibigay po ng matibay na kapahayagan tungkol po sa pagkatakot po sa Kanya. Pero kung titingnan po natin sa Bible Dictionary, ano bang ibig sabihin ng the fear of God o fearing God? Sabi nga pong ganyan, fearing God, sabi nga pong ganyan, does not mean being terrified of Him, para ba yung takot na takot, no? But rather, having a profound, pag sinabi profound, malalim na pagkakaunawa po ito, no? Reverent awe, okay? May respeto, okay? Paggalang, deep respect and adoration for His power, holiness, and authority. So, gayon din po naman, it signifies a heartfelt devotion that leads to obeying His commandment, okay? At gayon din po naman, hating evil and living in the way that please Him. Kaya kapag makikita po natin, ang isang tao meron pong takot sa ating Panginoong Diyos, antimano sumusunod niya sa utos ng ating Panginoon. At hindi lamang po yan, kakamuhian niya ang masama at mamumuhay siya ayon sa kaparaanan o daan ng ating Panginoong Diyos na ito'y makapagbibigay lugod po sa ating Panginoon. Kaya kung mapapansin natin, sabi nga pong ganyan, talagang ang Diyos ay merong panawagan na talagang magkaroon tayo ng takot po sa Kanya. Ngayon, sabi nga pong ganyan ay ganito, bakit kailangan tayo magkaroon ng takot po sa ating Panginoong Diyos? Alam nyo kasi, katulad po sa ating text na ating binasa, maliwanag po ang sinasabi po sa Bible. Kasi, like example po, mapapansin po natin sa Word of God. According to sa number 1, ipinapakita po dyan, God will judge or reward you according to what you do. Kasi kung makikita po natin dito, ito para isa sa mga kadahilanan kung bakit kailangan tayo magkaroon takot sa Kanya. Kasi siya yung hahatol sa atin. At ganun po naman, magbibigay ng gantimpala ayon sa ating kung ano yung ating ginawa. According po yan sa verse 17. Kaya naman po, ipinakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos na napakahalaga po na tayo po ay magkaroon po ng takot po sa ating Panginoon. Alam ba ninyo, ipinaliwanag ng salita ng ating Panginoong Diyos ay ganito. Sabi nga, remember that Heavenly Father, to whom you pray, has no favorites. Wala siyang kinikilingan, wala siyang paborito. He will judge or reward you according to what you do. So, tayo po ay hatulan. Sinabi rin po niya sa John chapter 5, di ba? Darating ang panahon, ang Panginoong Diyos, hatulan niya tayo ayon sa ating mga ginawa. At kapag tayo po ay gumawa ng masama, antimano, merong kaparusahan. Subalit kapag tayo po ay gumawa ng mabuti, merong gantimpalang tatamuhin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, tingnan po natin sa punto sa ganito. Kaya kung makikita po natin, sabi nga pong ganyan, patas ang gagawing paghahato ng Panginoong Diyos, ika nga, wala siyang kinikilingan, at according to our, sabi nga, works, He will judge us. At yan ay maliwanag na laging binibigyan diin lagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya maganda kung tayo sumusunod po sa Kanya. Kasi kapag sumusunod tayo sa Kanya, sabi nga, dito pa lamang po sa lupa, may gantimpala na po tayo, lalo naman po sa langit, na merong nakalang gantimpala sa atin. Pero kung dito pa lamang po ay meron tayong pagsuway sa ating Panginoong Diyos, dito pa rin po anihin pa rin po natin yung ating mga gawang masama.
At ang mabigat pa po dito, yung sinasabing eternal judgment, tayo po ay tuwirang mapapawalay sa ating Panginoong Diyos. Kaya, tingnan na lamang po natin doon sa salita ng ating Panginoon. Pero kung ikaw'y lumalakad according to His purpose and according to His will, according to Romans chapter 8 verse 1, sabi niya ganyan, there is therefore now no condemnation, walang pag-aatol, for those who in Christ Jesus. At kung ikaw ay na kay Kristo Jesus. Pero alam niyo, kapag tingnan po natin, sinuri natin yung Romans chapter 8, may pinapakita po doon Kapag ikaw lumakad according to your flesh, mayroong judgment. Okay? Pero kapag ikaw lumakad according dun sa Holy Spirit, merong blessing. Merong gantimpala po ang ating Panginoon. Kaya yung lagi nating tingnan natin dito. Kasi kung mapapansin po natin, sabi nila, ang Diyos naman po sabi mo, mapagmahal, di ba? Sabi lang ganyan. Ang Diyos naman daw po, maintindihan niya tayo. Sabi na, ang Diyos naman daw po, sabi niya, mabuting Diyos. Pero lagi nating babalansihin ang ating Diyos. In fact, tinawag sa ditong Ama, di ba? Ang inyong Amang sa langit ay darating ang puntos na sabi niyang ganyan, ay tayo po ay kanyang hahatulan, no? Alam ho ninyo, di ba dito sa Ama sa lupa, kapag nagkakamali, hindi naman kinukonsinte, di ba? In fact, tinutuwid. Okay, dinidisiplina. At minsan, merong sinasabing paghahatol din. Yung ating Amang nasa langit, sabi nga pong ganyan, hindi niya kukonsintin yung bawat maling ginagawa po natin. Kaya nga po, sabi nga, merong pagtutuwid na mangyayari dito. In fact, meron nga daw pong palo na sinabi sa Biblia according to Hebrew. Ang purpose po para maituwid tayo, mailagay tayo sa ayos. At hindi na dumating doon sa puntos na maranasan natin yung sinasabing eternal judgment ng ating Panginoong Diyos. So dito pa lamang po, merong gagawin pagtutuwid ang Panginoong Diyos, merong paghahatol na gagawin ng Panginoon. Pinakamahalaga po ay dapat tayo po sumunod according to His purpose and will. At kapag ginawa po natin yun ay mapapabuti po tayo. Okay? At kung titingnan po natin dito, sabi nga pong ganyan, ang Diyos, nakahanda siya lagi na tayo po ay kanyang bigyan ng gantimpalaan o gantimpalaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po na tingnan natin sa puntos na ganito. Kaya kung makita natin, balancing po yung sinasabing attributes ng ating Panginoon. Okay, meron sinasabing mga positive, di ba? God is good, di ba? Sabi nga pong ganyan, ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig, di ba? Naintindihan niya tayo. Mabuti ang Panginoong Diyos. Pero lagi natin tandaan, He is a just God. Makikita niyo, balanse yan. Matuwid ang Panginoon, banal ang ating Panginoon, at darating ang panahon, hindi niya kukonsintihin yung mali sa buhay po natin. Kaya meron judgment, mga kapatid. Balancing. Totoo, pag-ibig siya, pero siya may kabanalan. Di ba? Oo, mga kapatid, ang Panginoong Diyos, uunawain niya tayo. Pero laging sinasabi sa Bible, mahal niya tayo, kanya tayo itutuwid sa mga mali po natin. So yan po yun. Kasi because of His attributes, kaya makikita natin, ganun po ang ating Panginoong Diyos na ipinapakita. Balancing yung kanyang mga katangian. Yung pangalawa, okay, bakit magkaroon dapat ng takot po sa ating Panginoon? Kasi pinapakita po dito, God redeemed us by the precious blood of Christ. Kasi mapapansin natin according to verse 18 hanggang verse 19, for you know that God paid a ransom to save you. Kumbaga sa tinubos tayo ng ating Panginoon merong ibinayad sa atin para po tayo makaligtas doon sa buhay natin na kung saan minana po natin sa ating mga ninuno. Alam naman po natin yung buhay natin minana natin sa ating mga ninuno hindi naman mabuti at hindi naman maganda. Diba? Kasi yung mga ninuno natin, yung mga ancestors po natin, ay lumakad po sila doon sa kasalanan, nabuhay sa kasalanan, mga kapatid. No? At sabi nga po, kaya sinabi, God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestor. Kaya kung titingnan natin yung word na yan, inherited from your ancestor, ipinapakita dyan mula pa kay Eva at kay Adan. Okay? Na kung saan ay nagkamali, nagkasala, sumuway sa ating Panginoong Diyos. At meron silang judgment na inani po sa ating Panginoon. Now, sabi sa Bible, tayo po'y tinubos po ng ating Panginoon. At sabi nga niyan, ang pagtutubos na ginawa po sa atin, hindi sa pamamagitan ng ginto
o kaya naman daw po ay silver, okay, pilak, which lose their value. Kundi ang pinakita dito ng salita ng Panginoong Diyos, ang pinantubos daw po sa atin, kasi sabi nga po silver, gold cannot save our soul. Okay? Kahit na sabihin natin, may pera tayo, hindi makapagliligtas ito ng ating kaluluwa. Sabi nga, we're not redeemed by silver or gold o kaya naman ay money. We were redeemed by the blood of Christ. Sabi po sa salita ng Panginoon, it was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Walang bahid dungis, malinis. Okay? Kasi kung si Jesus Christ ay may kasalanan ginawa, hindi pwedeng ipantubos yung kanyang dugo sa ating mga sala. Kasi makasalanan tayo Makasalanan sa makasalanan. Ano ibubungan nito? Dobling kasalanan. Pero hindi yan ang pinantubos po sa atin. Ang pinantubos po sa atin, yung dugo na walang sala. Okay? Yung dugo ng Panginoong Jesucristo. At yun ay napakahalaga. Okay? Sabi nga po ganyan na sinasabi po ng salita ng Panginoon. Ang tanong, bakit po precious yung blood ni Jesus Christ? Kasi kung titingnan natin dito, sabi nga po ng salita ng Diyos, napakahalaga po nito because it is the blood of God's only Son. Lagi nating tandaan dito yung salitang, ang ating Panginoong Jesus, siya'y Diyos nagkatawang tao. Malinis, pure, dalisay ang kanyang dugo, walang sala. Kaya wala kang pwedeng ibato na kapintasan po kay Jesucristo. Kaya nga po, yung banal na dugo ng anak ng Diyos na buhay, yun po ang pinangtubos sa ating sala. Precious because it cost Jesus' life at the cross. Talagang ibinigay niya, ibinuhos niya kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya napakahalaga po nito. Precious because it is the only way of salvation. Walang pwedeng tumubos sa ating sala, mga kapatid. Religion cannot save us. Lagi nating tandaan yan. Joining the church cannot save us. Doing our good works cannot save us. Sabi nga, walang ibang pwede makapagtubos sa ating sala. Mapapahamak tayong lahat, mga kapatid. Pero napakahalaga ng dugo ng Peso Kristo. At yung dugo ng Peso Kristo, yan ay napakahalaga. Bakit? Because it is the only way of salvation. Diba? Yan ang pinakatanging daan lamang po. Nag-iisang daan para po sa ating kaligtasan. At yan ay pinakita po ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga po yan. Kaya nga po, isa po sa pinapakita dito, magkaroon tayong takot sa Panginoon. Kasi kung makikita po natin dito, sabi nga po ng Word of God ay tayo po ay sinigtas ng Panginoong Diyos mula sa namana nating mga kasalanan sa ating mga sininuno, at ang ipinangligtas po sa atin ay walang iba kundi ang banal na dugo ng ating Panginoon si Kristo. Number 3. Okay, isa pang kadahilanan. God's plan was eternal. Kasi kung mapapansin natin, ang Diyos meron talagang plano po In fact, according to verse 20 to 21, ipinakita po diyan ng salita ng Panginoon, God chose Him, Jesus Christ, as your ransom long before the world began. Tingnan po natin yung word na yun, no? Talagang nakaplano na ang Diyos sa atin, Nung magkasala ang tao, planadong-planado ng Panginoong Diyos. In fact, alam niya, magkakasala talaga ang tao, nakaplano na po ang ating Panginoong Diyos. Kaya sabi, God chose Him as your ransom long before the world began. But now, in these last days, He has been revealed for your sake. Kaya nga ngayon, sa mga huling panahon, inihayag ito sa atin ng ating Panginoong Diyos para po sa ating kapakanan, no? At pinakita rin diyan through Christ you have come to trust in God and you have placed your faith and hope in God because He raised Christ from the dead and gave Him great glory. Pero mapapansin natin yung verse 20, napakagandang tignan po nito. Kasi kung mapapansin po natin, sabi nga pong ganyan, gusto ng Panginoong Diyos magkaroon tayo ng takot sa Kanya. At sabi nga po, kapag tayo merong takot po sa Kanya, ay tiyak yun Nanaisin mo yung plano niya Yayakapin mo yung Kanyang will, yung Kanyang kalooban. At lalakaran mo yung gusto niya mangyari sa buhay mo dahil merong
plano ng Panginoong Diyos sa kawalang hanggan, sa future. At yan ay pinapakita po ng verse 20. Kaya, in fact, sabi sa salita ng Panginoon, tinawag niya si Jesus Christ, sabi nga pong ganyan, para pantubos ang ating mga sala. And meron din declaration po ang Biblia that He was chosen us before the creation of the world or before the foundation of this world. Pinili ka rin ng Panginoong Diyos. Iligtas ka ng Panginoong Diyos. At merong plano sa iyo ang Panginoong Diyos. Una, ipinakita diyan yung plan of salvation. No? At hindi po yan aksidente. Sabi nga po talagang, ay ito, makikita natin, nakaplano ang lahat ng ito at sinasabi po ng salita ng Diyos, lalo na po para po sa ating kaligtasan. At makikita natin yan, before the world began, nandiyan na po yung plano ng Panginoon Diyos na para po tayo po ay iligtas. Kasi all-knowing siya eh. Di ba? Minsan ang katanungan po nila ay ganito, alam naman pala niya na ang tao ay bibigay. Ang tao po ay babagsak. Di ba? Bakit pa hindi pinigilan ni Lord ito? Alam mo ninyo mga kapatid, kapag pinag-aralan po natin ang Bible, meron tayong free will. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Pero hindi natin pwedeng idahilan na kung saan ang tao po'y mahina. Kasi ginawa ng Diyos ang tao according to His image, according to His likeness. Kapag sinabi mo according to His image, according to His likeness, perfecto ang tao. Wala kang may babato sa kanyang kapintasan. Kaya nga lamang po, because of our free will, ang nangyari po, sinunod ng tao yung kanyang gusto na mangyari sa kanyang buhay. Kasi dalawa lang nang pwedeng lakaran po eh. Even yung mga angels, nilikaya ng Diyos, may free will yung mga yan eh. Kaya nga di ba ang history po ni Lucifer, the angel of light, di ba? Tinawag siyang Satan kasi naging adversary po siya. Dahil lumaban siya sa Diyos. May free will eh. Di ba? At ang tao ganun din, may free will eh. Hindi niya ginawang robot eh, ang tao. Tayo ang magpapasya sa sarili natin kung tayo magpapatuloy sa Kanya, kung mamahalin natin siya, ang ating Panginoon. At ayaw niya maging robot. Gusto niya, okay, tayo mismo talaga ang pipili sa Kanya at susunod sa Kanya. Yayakapin natin siya, mamahalin natin siya. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Bukal sa loob natin at hindi napipilitan lamang. Kaya nung bumagsak po ang tao, nakaplano na kagad ang ating Panginoong Diyos. At sabi nga pong ganyan, dyan pa lamang ay dito sa pinapakita po na God, merong plano ang Panginoong Diyos, okay, sa sangkatauhan, sa mga tao, okay, at ipinapakita dito, dyan pa lamang ipinapakita yung kanyang sovereignty, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagka-Diyos. Pangalawa, ipinapakita rin po dyan yung kanyang pag-ibig, okay, God's sovereignty, God's love, and gayon din po naman yung kanyang faithfulness po sa mga tao. Kaya po, mapapansin natin dyan, ang Diyos patuloy po niyang ginagawa ang lahat upang sa ganoon, pagdating ng araw na yaon, ay makamtan po natin sa buhay natin ang plano o yung walang hanggang plano ng ating Panginoong Diyos na inilaan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga anak. God's plan was eternal at yan ay maliwanag po na sinasabi po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung nais po nating makasama doon sa plano ng ating Panginoon, magpatuloy lamang po tayo sa Kanya. Okay? At makikita natin diyan sa paglakad natin ito, ang Diyos po, ipapakita naman niya ito na siya makapangyarihang Diyos, ang Kanyang pag-ibig at ang Kanyang katapatan. Now, kung apat po, bakit kailangan lumakad tayo na mayroong takot sa Diyos? Because God's words remain forever. Okay? Kung mapapansin po natin, ang salita ng Panginoong Diyos, magpasawalang hanggan, ito daw po ay mananatili. Okay? Naalala ko tuloy yung sinasabi po sa Word of God, langit at lupa mawawala, pero ang salita ng Diyos ay hindi kailan magkakabula. Maging kalit-litang bahagi ng salita ng Panginoong Diyos, ito isa sa katuparan po ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ito'y galing sa bibig ng ating Panginoon at sabi nga ang Diyos po hindi nagsisinungaling,
Hindi siya magbabago dun sa kanyang mga kapahayagang ito. At sabi nga po, mamamasdan natin ang katuparan ng lahat ng sinabi ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung titingnan natin dito, sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, pinakita po dyan sa pamamagitan po ng Word of God. No, ito'y ibinahagi po sa atin ang tungkol po sa salitang ito. Ito ngayon ay nasa atin. Huwag na huwag mawawala po ang salita ng Panginoong Diyos sa atin. Kasi isa sa mga kadahilanan kung bakit maraming Christian po ang nawawala po sa Panginoon kasi nananakaw sa kanila ang salita ng ating Panginoong Diyos. Naalala ba ninyo, di ba? Merong nagdasik ng tanim, pagkatapos merong tanim na nahulog sa tabi ng daan, tinuka ng ibon. Okay, walang pagkakataon na tumubo at mamunga. Merong binhi na nahulog po sa batuan. Okay, tumubo ng konti, sinikatan ng araw, ang nangyari po, namatay. Okay, wala ng pagkakataong mamunga pa ito. Pero, meron ding bini na hulog sa dawagan. At dahil tumubo naman po ito, kaya nga lang po napigil siya ng mga dawag. At hindi na ito nakapagpatuloy pa. Okay? At ipinakita po doon sa tatlong ito, na kung saan yung salita ng Panginoong Diyos at ipinakita din doon ng mga kadahilanan kung bakit marami ang nalalaglag sa gawain ng ating Panginoon at hindi nakakapagpatuloy po dahil daw po sa mga pagsubok sa buhay na ito at kuminsan daw po ay hindi naman talaga tapat yung kanilang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. At kaya nangyayari, okay, nasa church pero hindi lumalago yung kanilang pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Pero meron naman daw pong binhi na nalaglag daw po sa matabang lupa. Ito daw po yung tumubo. Ito daw po yung namunga ng marami. Okay? Kaya nga po, yan ay maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos na nasa atin po, mananatili po yan. Huwag yung hayaan na yan daw po ay mawala po sa atin. Kasi nandyan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga salita. At kung yan ay nasa atin, yan ang magsisilbing panglaban natin sa lahat ng atake ng kaaway. Di ba? Sinabi nga po ng salita ng Panginoon, sabi niya, ang inyong espada, alam niyo, lahat ng binigay po sa armor of God, depensa helmet of faith, gagamitin mo yung for defense, depensa Di ba? Yung belt of truth, saan mo gagamitin yan? Depensa. The shield of faith, depensa. Breastplate of righteousness, para depensahan natin yung ating mga sarili. Yung sinasabing gospel of peace, di ba, sa panyapak natin, pang-depensa lamang po yan. Pero meron tayong pang-opensa, panglaban. At yan ay walang iba kundi yung sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, bigyan natin ng pagpapahalaga po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Okay? Sabi nga, if we truly, tayo pong lahat dito ay merong takot po talaga sa ating Panginoon, sabi nga pong ganyan, bigyan natin ng pagpapahalaga po ang salita ng Panginoon. Okay? Susundin natin ang salita ng ating Panginoon. Okay? At yun nga po, magpapatuloy po tayo sa salita ng Panginoon para po sa ating paglago. Okay? Kaya nga po, yun ay sinasabi rin po sa Isaiah bilang pangwakas po, sabi nga po ngayon, the voice said out, sabi niya, cry out. And he said, what shall I cry? All flesh is grass, and all its loveliness is like the flower of the field. The grass withered, katulad ng sinabi rin po dyan sa Peter kanina, the grass withers, the flowers fade, because the breath of the Lord blows upon it. Surely, people are grass. The grass withers, the flowers fades, but the word of God stands forever. Kaya ang salita ng Diyos, mananatili ito magpasawalang hanggan. Huwag na huwag mawawala po ang salita ng Diyos po sa atin. Ingatan natin ang salita ng Panginoon. Huwag tayong papayag na ito'y nakawin po ng dyablo. Kasi kapag nanakaw po ito, wala nang pagkakataong ito na tumubo at mamunga po sa ating mga buhay. Okay? So tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Let us pray.
Panginoong Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat po sa gabi pong ito at dalangin po namin, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang patuloy na kumilos po sa amin. Father God, aming inilalatag po sa iyo, Panginoon, ang aming mga prayer requests, Lord. We ask, Father God, na kayo po ang patuloy na humipo, Panginoon, sa mga taong babanggitin po namin sa iyo, maging mga kapatiran po namin na mayroong karamdaman. Father God, we ask your healing touch. Father God, be upon their lives, Lord God. Lord, I pray, God Almighty, si Baby Zach, Panginoon, Gaban, Baby Solana, Panginoon, Brother Benji, Ben Panganiban, June Bustamante, Rosalina Bustamante, Belena Xiao, Jesus Amea Xiao, Lorenzo Kabotutan, Bochedad, Rosita Cabarnes, Lord God, Bartolome Panganiban, at ang iba pa naming mga kapatid, O Diyos, na merong karamdaman sa mga oras na ito, Lord God. I pray, God, your healing touch be upon their lives, Lord. Touch them with your healing power, Lord, with your healing touch. And we declare, God, your word. You are Jehovah Rapha, the God that healeth thee. I declare, Father God, that you are Jehovah Rapha in their body. And by the stripe of the Lord Jesus Christ and by His blood, I declare they were healed in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. At hindi ko naman aming itinataas po sa iyo ang aming mga prayer requests, Lord. Bawat kahilingang panalangin namin, Panginoon, alam namin kayo lamang po makakatugon po ng lahat ng ito. At katulad ng iyong pangako po sa amin, kapag kami sumampalataya na sa bawat kahilingang panalangin namin ito ay Lord God, natanggap namin ay tunay na matatanggap nga po namin. Lubos kami nagpupuli, nagpapasalamat, sumasampalataya. And we declare, Father God, minsan pa kami po ay answered prayer. Salamat po, O Diyos. Igawad mo ang bendisyon pagpapala sa bawat isa. O yung pagpalain ng buhay yung mga anak at ingatan ng bawat isa. Pagpalain din po yung sambahayan ng bawat isa at patuloy po iligtas. Pagpalain din po ninyo pa yung kabuhayan, trabaho, negosyo. Father, at protektahan po ninyo. For your blessing abundantly, let's claim it by faith. We receive it in Jesus' name. Sumayin niyong pagpapala ni Kristo, pag-ibig ng Ama at pag-isa sa banal ng Espiritu Santo. God bless you all. Amen.